Magandang gabi rin po sa inyong lahat. At syempre, Vice, magandang gabi rin sa iyo. Syempre, maganda ka. Maganda na natin. Yeah, right! Pero maganda tayo pareho at hindi kaya sana next year tayo naman magkasama sa isang Metro Manila Film Festival area. Sana naman, looking forward na marami pa akong gusto makasama sa paggawa ng pelikula. Yes! So, kung magkakaroon tayo ng pelikula, gusto ko yung parang yung paborito kong pelikula mo. Bagay sa ating dalawa. Anong pelikula ko yun? Yung bagay sa itsura natin ngayon, anak, ikaw yung bunso ko. Bunso na kita doon sa pelikula, anak. Pwede ba yung ganun ang concept natin? O may anak sa labas. Hindi pwede sa loob. For a change. Iba naman. Sa loob? Oh, anak sa loob. Hindi pwede kasi uninvited ako sa loob. Yeah! Pero alam mo, Vice, excited din po ako sa gabi nito dahil meron tayong bibigyan ng isang napaka-importanteng parangal. At kung di po ako nagkakamali, 1974 ay gumawa po kami ng isang pelikula at siyang leading man ko. Yes. At ang pelikula namin, King Kayam and I. Napakaswerte niya po kasi nakasama niyo na siya sa isang magandang pelikula. Ako hindi pa po, pero magkakilala po kami dalawa. Kaya naman, inaantay ko lang talaga na umanga itong prompter kung saan yung part ko. Kasi kay ate, di pa rin yan. Oo nga, kasi hindi ko na ako makita. Oo, ito na po. Kaya naman, nararapat sa kanya, itong Sa Golden Celebration ng Metro Manila Film Festival, isang pagkilala ang hatid namin sa isang taong may ginintuang puso para sa pelikulang Pilipino. Ang tinaguriang ama ng MMFF, Joseph Erap Ejercito Estrada, katulad ng pagganap niya sa mga karakter na tagapagtanggol at bayani sa Pinilakang Tabi, siya ay maituturing na tagapagtanggol ng mga manggagawa sa pelikula at bayani ng buong industriya ng pelikulang Pilipino. Ang isa sa tunay na tagapagtaguyod ng Metro Manila Film Festival. Taong 1974, nang siya ay lumaban para maitatag ang MMFF para buhayin at palawakin ang pelikulang Pilipino, kung saan ipapalabas at ipagdiriwang ang mga pelikulang pinisimula ng Metro Manila Film Festival. Siya ang itinanghal na kauna-unahang Best Actor Awardee para sa pelikulang Diligin Mo ng Hamog ang Uhaw na Lupa. Ngunit higit pa sa isang pagiging mahusay na aktor ang kanyang naging ambag dahil sa kanyang pagsulong ng MMFF sa bansa. 50 taon ng bahagi ng mga buhay ng bawat pamilyang Pilipino tuwing Kapaskuhan, ang mga dekalidad na pelikulang sumasalamin sa mga kwento nating mga Pilipino dahil sa pagiging instrumento sa pagkakatatag ng MMFF. 5 dekada ng buhay na buhay ang industriya ng pelikula tuwing Kapaskuhan at ngayon naging bahagi na rin ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong gabi ng parangal, sa ika-50 edisyon ng Metro Manila Film Festival, buong puso at buong pagmamalaking itinagawan ang MMFF Lifetime Achievement Award bilang pagkilala at pasasalamat sa kanyang natatanging kontribusyon sa pelikulang Pilipino. Maraming salamat, Mr. Joseph Erap Ejercito Estrada, ama ng Metro Manila Film Festival. See him smiling right now, ladies and gentlemen, the worthy recipient of the MMFF 50 Lifetime Achievement Award, ang ama ng MMFF, our former president, Mr. Joseph Erap Ejercito Estrada. Committee, Ms. Ruth Anson Rodrigo and Attorney Rolando Artes.
Erap Estrada. Gabi sa inyo lahat. I am tasked to deliver the acceptance speech from my father, Senator Francis Tolentino, Senator Bongo, former Secretary Benhur Abalos, Secretary Mina Pangandaman, MMDA Chairman Ron Artes, Mayor Abby Binay, Chairperson Lala Soto, LTRCB, all EXCO members, artista, at kasama natin sa Pelikula Pilipino, magandang gabi sa inyo lahat. Sa ngalan po ng aking pamilya at ng buong industriya ng Pelikula Pilipino, lubos ako nagpapasalamat sa karangalan ito mula sa Metro Manila Film Festival. At sa pagkakataon na ito, kung kailan pinagdiriwang natin ang Golden Year Anniversary ng MMFF, nararapat lamang na pamunahan nito ng lungsod ng Maynila. Ang MMFF ang tanging paraan noong mga panahon na yon para hindi lamang may tampok ang mga kwentong Pilipino para sa mga Pilipino, kundi para rin magkaroon ng buwang sa merkado at mabigyan ang pagkilala ang talento ng ating mga alagad sa sining ng pelikula. The decade from 1975 up to 1985 is often regarded as the golden years of the Metro Manila Film Festival. During this time, several classic films were produced, including Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, by national artist Eddie Romero, Himala by Ishmael Bernal, Brutal by Mario Diaz-Zabaya, Kisap Mata by Mike De Leon, and Inaka ng Anak Mo by Lino Broca, who is also a national artist, among many others. And throughout that decade, the sole beneficiary of the Metro Manila Film Festival proceeds was the Movie Workers Welfare Foundation, or Mobile Fund, which I founded to provide assistance to movie workers during times of sickness, disability, accidents, and death. Madaming pinagdaanan ang MMFF, maraming kontrobersya ang pumalot sa taon ng pista ng pelikulang Pilipino. Sa pagtungtong sa ika-50 taon, ang MMFF, tunay ito na walang sawang suporta ng ating mga manunod at masugid na pagpupunyaging ng mga nasa harap at likod ng kamera. Sa lahat ng matubo sa paggawa ng pelikulang Pilipino, producer, direktor, aktor, manunulat at manggagawa, para na rin sa ating mga manunood, ang pagkilala ito ay para sa inyo. Sa mga kasamahan ko na tumulong na mabuo at patuloy nagtataguyod ng MMFF, maraming salamat sa inyo. Ang pagkilala ito ay hindi lamang isang pagkilala sa nakaraan, kundi isang inspirasyon para sa patuloy na paglilingkod sa ating bayan sa pamamagitan ng sining ng pelikula. The passion, creativity, and dedication of our filmmakers, actors, and industry workers have always been the backbone of the Philippine film industry. And I am optimistic that through continued collaboration, innovation, and investment, we can reignite the flame of Philippine cinema. And by doing so, we can revive the golden years and create a new era of cinematic excellence for future generations to enjoy. Muli, maraming salamat sa parangal na ito. Patuloy natin mahalin, tangkilikin, at itaguyod ang pelikulang Pilipino. Mabuhay ang Metro Manila Film Festival, mabuhay ang pelikulang Pilipino, mabuhay ang ating bansa. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo. And congratulations once again to our MMFF 50 Lifetime Achievement Awardee, our former president, Mr. Joseph Erap Ejercito Estrada. And so when we return, find out the winners in our first set of special awards for MMFF 50. Don't miss it, so magbabalik po ang MMFF 50 Gabi ng Parangal.
most prestigious event of the year. This is the MMFF 50 Gabi ng Parangal. It is indeed an eventful celebration para sa golden edition ng Metro Manila Film Festival. Kaya naman all the artists, filmmakers, and producers have pulled out all the stops to showcase their amazing work. That's right. From the University of the Philippines, Mindanao, PNP 1250. MMFF spokesperson Mr. Noel Ferrer and Drag Race Philippines Season 3 Queen versus. Ang Gender Sensitivity Award ay unang iginawad ng MMFF noong 2003 sa pelikulang Homecoming starring Miss Alessandra Rossi, directed by Gil Cortez. This award is given to films that raise awareness on gender equality concerns, gaya ng pag-unawa sa gender roles, stereotypes, biases, at pag-educate sa mga manunood tungkol sa ibang gender-related issues sa lipunan. Here are the nominees for the Gender Sensitivity Award. Okay. We're supposed to This is no longer the nominee. I think the winner for the Gender Sensitivity Award is... And the breadwinner is... Idea First Company. Congratulations! Irene Jose. Wala kang heart sa gitna. The winner of the Ayan po, congratulations sa lahat ng ating student winners for this evening. Such a heartfelt speech. Ladies and gentlemen, once again, put your hands together for our best child actress, Shenna.
Yung buong episode. Badala. Balda. Marlo ko mo. Pero nasa park. Binigay kay Garrett na. And the summer celebration continues here on the MMFF 50 Gabi ng Parangal. Pero may tanong ako, guys. Anong tanong Bago yan? tayo natuloy dyan. Ano yun, Jazz? Naniniwala ba kayo sa himala? Uy, syempre naman. Sabi nga sa 1982 film na nag-iisang superstar. This award was first presented in 1989 during the 15th Metro Manila Film Festival kay Maestro George Canseco para sa pelikulang Immortal. These are songs that capture the essence of the story. Here are the nominees for the Best Original Theme Song. Ang himala ay na... And we are back here on our next awards on for sure. Kanina pa hinihintay ng marami sa inyo. Lorna Tolentino, Espantajo. Walang namalap sirain ang pamilya niyo. Walang kasalanan si Monet. Kasalanan ko. Inaako ko na lahat. Grabe talaga eh. I was waiting for that moment. And even our scorer deserves an award. Thank you to you. On cue na On lahat cue, ng on point. Okay. Moving on, our next category is Breakthrough Performance. Sino kaya ang nagpamalas ng kahanga-hangang performance sa ating 10 pelikula? Alamin natin mula kina Secretary Amina Pangandaman and GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez. So, Sec Amina ang A special jury citation. And to present this award, we have the lead star of Green Bones, Mr. Dennis Trillo.
Ladies and gentlemen, kindly settle down. The program will resume shortly. Thank you. Yes, Diego. Salamat. Thank you. Deserve na deserve. Yan. Salamat. Salamat. Grabe, ang ganda ng speech mo. Tagos. Parang yung character mo. Congrats! Okay ka na tayo. The anticipation is building up right here, and his commemorative trophies are on sale, so we gotta check that out. Truly a Pinoy pride. He is none other than Jeffrey. My gosh. And joining him on stage is our new generation Pinoy heroine, Narda, and the star of Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. We got Miss Jane De Leon. Sir Jeffrey, it's my honor to be with the global Pinoy visual artist tonight. It is my honor and privilege to be with a Pinoy superhero. You look amazing tonight. Thank you, Jeff. Okay, thank you. The special jury prize is given to a film and More cinemas for our MMFF films, please! So up next, kaya sa ating 10 official film entries ang magwawagi as this year's Best Picture. Ito na talaga ang exciting part, kaya don't miss it and stay tuned sa pagbabalik ng MMFF 50 Gabi ng Parangal.
Congrats po. Salamat po. Thank you, Lord. We'd like to thank the MMFF, the 50th year of MMFF,